Balikan natin ngayon si Earl Tobia sa Batasang Pambansa para po yan sa update tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Earl, may detalye na ba kung kailan inaasa may iakyat sa Senado yung articles of impeachment laban sa Vice? Sarina, siguradong lusot na yung apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa bisa nga, nung napag-usapan na natin kanina na 255 votes. Lampas-lampas kasi yan, no? Sa record lang na 106 na boto dito sa Kamara para tuluyang umangat sa Senado yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Pero magpahanggang ngayon ay hinihintay natin na matapos yung deliberasyon. Sabi natin kanina na may punto kung saan papayagan yung mga kongresista na ipaliwanag kung bakit naging yes or no ang kanilang boto at hanggang ngayon ay nandoon pa rin tayo. Wala pa rin tayong update kung ngayong araw o gabi ba ay personal na itatransmit yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte sa Senado. Kung matatandaan kasi Zarina, nung nakaraang taon kung yung fast track option at last year yung pagbabasihan natin ay nung lumusot sa plenaryo ng Kamara yung articles of impeachment last year, personal mismo na bumiyahe si Secretary General Reginald Velasco mula dito sa Batasang Pambansa papuntang Senado para agad na madala yung articles of impeachment. Pero habang wala pa tayong update dyan, balikan natin yung ilang mga nangyari kanina bago ang yung debate at deliberasyon bago ang botohan sa plenaryo ng Kamara. Sarina, nanindigan si House Justice Committee Chairperson Jinky Luistro kanina na dapat malitis sa isang Senate Impeachment Court ang Vice Presidente. Idiniin niya na mabigat at konkreto ang probable cause na nakita nila sa apat na articles of impeachment laban kay VP Sara. Pinasinungalingan at inalmahan din ni Luistro ang lahat ng mga aligasyon ng suhulan at iba pang paninira sa Justice Committee habang gumugulong ang proseso. Sinunod-an niya ng komite ang mga mandato ng konstitusyon para sa impeachment proceedings at inobserbahan ding maigi ang mga naidagdag na desisyon ng Korte Suprema. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media. Pinayagan din mga kasama ng ang mga kongresista na nagpahayag ng pagtutol sa impeachment case na maeksamina o eksaminahin yung committee report at probable cause na pinresenta ni Luistro kanina. Sinagot ng kongresista ang lahat ng tanong kaugnay ng ginawa nilang proseso. Pero inalmahan ni Luistro at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang paratang ng ilan sa mga ito na may suhulang nangyari umano kapalit ng pagsuporta sa impeachment. Idiniin ni Luistro na no-show si VP Sara sa buong proseso. The records will show from day one of the justice proceeding, we've been sending notices to the respondent Vice President. As a matter of fact, even after each resource person, for 3 consecutive clarificatory hearings, we were calling the Vice President just to make sure that we're able to cater ample due process. Mga kasama, ngayon hindi pa nga noon opisyal na naghahalal sa plenaryo ng mga prosecutors, pero pwede nating mausisa itong ilan sa mga nasabi na ng mga nakaraang linggo na napipisil na magiging kabahagi ng prosecution panel ng Kamara laban kay VP Sara Duterte. Kung sakasakali na ito ang mangyari, magiging parte pa rin ng prosecution team yung ilan sa mga prosecutors na kasama sa 11-man prosecution team noong nakaraang taon kung hindi na pornada ang impeachment case laban kay VP Sara. Kabilang dyan sila Good Government Committee Chairperson Joel Chua, sila Attorney Keith Flores, Justice Committee Vice Chairperson Isabel Zamora, sila Attorney Shell Jokno, Attorney Laila De Lima, at ilan pa mga napipisil ay si Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon. Sa ngayon, yan pa lang yung mga pangalan na meron tayo at medyo nakukumpirma natin ayon sa ilang nating mga sources. Abangan natin kung makukumpleto ba ngayong gabi o ngayon mismo i-anunsyo yung 11-man prosecution team na yan. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.